Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid, ika-4 na linggo ng Adbyento at natapos na po natin ang pagsisindi ng lahat ng kandila. Sabi nga po natin ay yung unang linggo ay ito po ay simbolismo ng tema ng penance sapagkat tayo binigyan po ng pagninilay tungkol sa katapusan ng mundo. Pangalawang linggo ay tungkol po sa pag-asa sapagkat dumating si San Juan Bautista na nagdudulot sa atin ng pag-asa at paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At ang pangatlong linggo po naman is the Sunday of Joy o Gaudete. Meron tayong dahilan para tayo magsaya sapagkat darating ang Panginoon. At pang-apat na linggo, we are given to reflect on the Holy Family and most especially on Mama Mary. And the Spirit is the Spirit of love. Mga kapatid, ang tanong natin, ano ba ang kaugnayan ni Mama Mary sa Pasko? Meron po ba siyang kaugnayan? What Mary has to do with Christmas? Of course, napakalaki po mga kapatid. Dahil sa kanya pong oo, nagsimula po ang kaligtasan ng mundo. Sabi nga po ni San Agustin, before Mama Mary conceived Jesus in her womb, Mama Mary conceived Jesus in her heart. Talaga po nga siya ay sumagot muna sa kalooban ng Diyos. And the birth of Jesus was made possible through the yes of Mama Mary or through her loving fiat. Alam po nyo, lahat po tayong tao, pinagkakalooban tayo ng isang pagkakataon na tayo ay gagawa ng isang makabuluhang desisyon. It's one of us has a turning point in our lives. At bago po tayo mag-decide, kailangan naintindihan natin ang mga bagay-bagay. Pero kakaiba po ang mahal na Birhen. Hindi niya naintindihan. Though confused, though she experienced a lot of obscurity in her life, Mama Mary, though confused, responded with faith, responded with love, responded with humility. Kaya nang sabihin sa kanya Anghel Gabriel na siya manganganak, sabi niya, paano mangyayari yun? Ay ako'y dalaga. At sabi niya, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan at ang isisilang mo'y magliligtas sa sambayanan. Kaya naman sabi ng mahal na Birhen, ako'y abang alipin, naganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Alam po ninyo, tinuturuan tayo ng mahal na Birhen kung paano po ipagdiwang ang Pasko. Paano po ba? Number 1 is deprogramming our life. Lahat po tayo may programa sa buhay. Pero ngayon, i-delete natin lahat. Delete, delete, delete. Start anew. At ito po ang ginawa ng mahal na Birhen. Meron siyang plano, sigurado. Pero nang dumating ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, naiba ang lahat. At dahilan sa kanyang oo, sa kalooban ng Diyos, nagsimula ang kaligtasan. Mga kapatid, siguro po ngayon pong panahon po ng Adbyento at pagdiriwang ng Pasko, 5 araw na lang po. Sa totoo lang, parang hindi natin maramdaman na malapit na ang Pasko. Bakit po? Sabagat ang ating Pasko ay nabalutan ng materialismo. Parang hindi matutuloy ang Pasko pag walang bagong damit, masarap na pagkain, maraming pera, fat bonuses. Parang hindi matutuloy ang Pasko kapag walang mga parties, walang mga gimmick. Pero binabalik lang tayo ng Panginoon. Ang ating programa ay ibinabalik sa programa ng Diyos. At ano ang programa ng Diyos? Bumalik tayo sa sabsaban. Bumalik tayo sa manger. Kung saan maipagdidiwang natin ng puro, ng tunay, ng wagas, ng dalisay. Sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay wala po sa pera, kapangyarihan, sa mga glittering decorations, at ang pinakamahalaga po yung pagsilang ni Jesus sa ating puso. Kung saan naroon ang pag-ibig, naroon ang kapayapaan, naroon ang pagkakaisa, naroon ang pagbibigayan. Maaaring salat po tayo sa material na bagay sa panahong ito. Pero kung si Jesus po'y tinanggap natin sa ating puso, tinanggap natin sa ating pamilya, naroon ang pag-ibig, naroon ang kapayapaan, naroon ang pagkakaisa. Malapit na pong maghanap ang Panginoon ng kanyang pagsisilangan. Hindi na po siya maghahanap sa sabsaban, sabagat ang napili niya ay ang puso mo. Amen.